Langin po tayo. Dakila naming Diyos, makapangyarihang Ama, kami po sa araw na ito ay nagpapakumbaba at ipinagkakatiwala sa iyo ang aming maiksing panahon ng pag-aaral ng iyong salita. Panginoon, nawa sa araw na ito, makita namin ang tagumpay higit pa sa nakikita ng aming mga mata. Bayaan mo ang ipakita mo sa amin, Panginoon, ay hindi yung amin pong napagmamasdan sa mundong ito na kung minsan ay kawalan ng pag-asa, kawalan ng kalakasan at puro katatakutan. Bayaan mong sa araw na ito, punuin mo ang puso namin ng iyong salita at makita nga namin ang tagumpay lampas sa nakikita ng aming mga mata. Ito po ang aming dasal, panalangin sa iyo, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Now, for us to understand the whole background of this text, beloved, sa verse 16 and 17, ang kwento po niyan, mga kapatid, kung babasahin niyo po, sinimulan po ang kwentong iyan doon po sa sitas ng verse 8 hanggang sa matapos ang kwento. Okay, wala pa ho akong pinapakita pero may pinapakita na si ate. Mukhang talagang nagmamadali siya. Okay, ang kwento po niyan ay nag-isip ng pakikipagdigma ang hari ng Syria sa Israel. At dahil po doon ay panay po siyang gumagawa ng paraan para po matrap ang mga kalaban. Pero alam niyo po ba, dahil meron pong prophet, at ito nga po si Eliseo, nagsasalita ang Diyos kay prophet Eliseo na kapag may gagawin ang hari ng Israel, okay, sinasabi niya na huwag po kayong dumaan doon, huwag po kayong pumunta riyan. Bakit? Dahil po ang kalaban ay nandiyan. Meron po mga ambos, sa madalit salita, lahat ng plano ng kalaban ipinapaalam ng Diyos kay Elisha at sinasabi naman ito sa hari ng Israel. At alam niyo po ba, ang kwentuhan po dyan, dumating po sa pagkakataon na inipon ng hari ng Syria ang kanyang mga tauhan. Bakit? Dahil ang kanyang pananaw may nagtataksil sa kanya. Kaya nga po, ang sabi po ng kanilang pagpupulong, tinipon ko kayo dahil labis na akong nababahala. Bakit? Kasi magsabi kayo ng totoo. Yun po yung sinabi niya. Kung titignan niyo po yan, verse 11, para hindi po kayo mawala. Ang kwentuhan po niya, yung verse 11, kinausap ng hari ng Syria, ang mga tauhan niya, general, o kung sino man na nakikialam, o may ugnayan doon sa labanan. At ang sinasabi niya ganito, magsabi kayo sa akin ng totoo, verse 11, sino sa inyo nakikipagsabuatan sa hari ng Israel? Isa po sa mga naroroon ang sumasagot o ang sumagot. Ang sabi ganito, abay wala po, mahal na hari. Si Eliseo po, ang propeta ng Israel, ang siyang nagsasabi, verse 12 na po ito, ang siyang nagsasabi sa kanilang hari kahit ang inyong mga lihim at mga balak. Grabe! Lahat po ng lihim nyo, mahal na hari, lahat po ng plano ninyo, mahal na hari, may propeta po doon na siyang nagsasabi sa hari ng Israel ang mga plano at balak ninyo. Kaya nga, verse 13, tingnan niyo po yung pagkakabago ng plano ng hari ng Syria na dati ay galit na galit siya sa bansang Israel. But now, nagkaroon na ng single desire itong hari ito na pinopoint niya na ngayon, itong si Elisha, hindi na ang Israel. Na ang ginegera niya dapat ay ang buong Israel. Pero nalipat ang focus niya sa sobrang galit niya kay Eliseo. Verse 13 ang sabi niya, kung ganoon, hanapin ninyo siya, si Elisha, at hulihin. At nakarating po yun kay Elisha, may nagsabi sa kanya na si Eliseo, ang sabi niya, mahal na hari, alam niyo po ba kung nasaan si Eliseo? Nandun po sa Dutan. Kaya verse 14, mga kapatid, ito ang sabi ng Bible, kaya nagpadala siya roon ng napakaraming kawal na sakay ng mga karwahe at kabayo. Gabi na nang dumating sila roon at pinaligiran ng lungsod
nagdulot ng dutan. Kinabukasan, eto na po, papunta na po tayo sa verse 16. Kinabukasan ng umaga, lumabas ang katulong ni Eliseo at nakita niya ang napakaraming kawal, ang mga kabayo, ang mga karwahe na nakapaligid sa lungsod. Sinabi niya, Guro, paano na tayo ngayon? Dito po ngayon pumasok ang verse 16. Do not be afraid. The prophet answered, those who are with us are more than those who are with them. Verse 17, nagpray po itong si Prophet Elisha at ang sabi, open his eyes, Lord, so that he may see. Then the Lord opened the servant's eyes, and he looked and saw the hill full of horses and chariot of fire all around Elijah. Yun po yung konsepto doon. Paggising nila ng umaga, ang unang tumayo ay ito pong tauhan ni Prophet Elisha. Ang tumambad sa kanya, mga kapatid. Yung parang tumatambad sa atin, nagugulat tayo. May problema tayo, walang pambayad ng ilaw, wala tayong bigas, wala tayong ulam, walang pamatrikula ang ating mga anak, wala tayong kahit na anong pera sa bulsa, pero ang daming pangangailangan. Ang dating kagad sa atin, katulad ng nararamdaman nung tauhan ni Elisha. Ano yun? Ang sabi po doon, natakot ang kanyang lingkod. At ang sabi niya, Guro, paano na tayo ngayon? Ganyan din po ba ang nararamdaman natin o ang mga tanong natin kapag nasusurprise tayo sa hindi natin inaasahang laban? Because we need to understand that we live in a world filled with fear, uncertainty, and overwhelming opposition. And whether it is spiritual warfare, personal struggle, or attacks from the enemy, it's easy to feel outnumbered and outpowered. Yun palagi ang ating nararamdaman. Yung wala tayong magagawa, yung kulang ang kakayanan natin, yung marami ang laban pero wala tayong tulong. That is the whole story of 2 Kings chapter 16 verse chapter 6 verse 16 to 17. Kaya nga in 2 Kings 6:16, the prophet Elisha give us a life-changing truth. Papasok na tayo dito na kapag ganyan ang pakiramdam mo, ikaw ay puno ng takot, kawalang katiyakan, punong-puno ng mga oposisyon sa buhay mo, spiritual na warfare, personal na struggle, o atake ng kalaban, kabila, kanan, kaliwa, itaas, ilalim, likod, harap. Ang dali nating maramdaman, wala tayong kakayanan, wala tayong kakampi, wala tayong kasama. But now, Elisha wants to give us a life-changing truth. There is more happening in the spiritual realm that what your eyes can see. You may feel surrounded, but you are never alone. Yun ang gusto ko po agad sabihin. Kapag ang pakiramdam mo, wala kang magagawa, wala kang kakampi, ito na ang mensaheng gusto kong iparinig sa iyo na ngayon magbabago na ang pakiramdam mo. Hindi totoong nag-iisa ka, hindi totoong wala kang magagawa dahil sa tilatang ito, may sinasabi ang Diyos. Kung hindi mo makita ngayon, may tuturo ang Diyos sa atin upang lampasan ng ating mga pisikal na mata ang tagumpay na nandyan lang pala. Kailangan mo lang maunawaan ang mensaheng ito. You know, one of the very best quotation na hindi sinabi kung sino ang sabi ganito. The devil may surround you, but heaven surround him. Ito ang isang pinakamasarap. Kapag ang puwersa ng kalaban ay nagpapalibot sa iyo na parang ang tingin mo'y deke na ang buhay mo, gusto kong sabihin sa iyo, may nagsasabi sa atin, tignan mo ang kalaban mo, pinaliligiran din sila ng Diyos mo. And this is the first point that I want to share to you, beloved.
The first point of Pastor Joel is this: the reality of the invisible war. Totoo na may labanan na hindi nakikita. At dapat kang lumaban hindi lamang sa mga bagay na nakikita. Dapat tignan mo na ang buhay natin ay espiritual na aspeto. Hindi ito puro lamang pisikal. Hindi ito puro lamang sa nakikita. Hindi lamang ito palagi sa nahahawakan. Hindi lamang ito palagi doon sa kung ano ang iyong nararamdaman. Kailangan unawain mo that you are spiritual people and you must understand that sometimes you need to focus your attentions on the reality of the invisible war. In this story, Elijah's servant wake up to find an army surrounding the city. Ang unang dumating sa kanya ay takot. Fear take over to the servant of Elisha. Bakit? Because he sees only danger. But Elisha, walking in faith, responds with confidence. At ang sabi niya, if you see your trouble and you feel danger, I want to share to you other parts of life. And what is this? Be confident. Do not be afraid. Nagagawa lang yan ng mga tao dapat kung siya'y nabubuhay sa pananampalataya. Ang mga bagay sa pananampalataya ay ang mga bagay na hindi nakikita, pero inaasahan mo na ito ay mangyayari. Faith, ang sabi po ng Biblia, ay ang mga bagay na hindi nakikita, pero naniniwala ka na ito ay iyong mararanasan. Faith is a substance of things hoped for, the evidence of things not seen. He could say that because he saw a greater reality, not with physical eyes, but with a spiritual vision. Ang Biblia po ang nagsasabi na tayo po ay may labanang espiritual. Aklat ng Efeso 6:12 ay nagsasabi, for we wrestle not against flesh and blood, but against spiritual forces of evil in the heavenly realms. Very obvious, beloved, and very clear. You are not fighting alone. God has angel, also has power and purpose moving around you. When you don't see it, hindi mo man nakikita, pero umalis ka ngayon. Yes, may labanang espiritual, pero may tulong na espiritual. May tao pa po ba akong kasama? Dapat nating maintindihan na may labanang espiritual, kaya tama lang na makita mo na may mga bagay na laban ka spiritually. Oo, physically, nakikita mo. Wala kang ganito, puno ka ng ganito, may nararamdaman kang ganito. Lahat ng yan ay mga bagay na pang-pisikal. Pero gusto ko sabihin sa iyo, kapatid, sa linaw ng sitas ng Biblia at sa kwentong ito, walang sinabi ang kwentong ito na nabubuhay lang tayo sa pisikal na aspeto. Ang liwanag na pilit tayong pinapaliwanagan ng Diyos na ang labanan natin ay hindi labanang laman, hindi labanang dugo, kung hindi laban sa mga espiritual na kapangyarihan ng kasamaan na nandiyan lamang sa himpapawid. Pero ang gusto ko dyan, ilagay mo sa kwento ng Biblia nang manalangin si Prophet Elisha, Lord, open the eyes of my servant upang makita niya alin na mas marami ang kasama namin kesa sa kalaban namin. Meron pa po ba akong kausap dyan? Marami ang tulong. Marami ang paraan ng Diyos. Marami ang kakampi mo kesa sa laban sa'yo. Ang kailangan mo lamang ay pumunta ka sa realidad na may labanang
espiritual, na ang digmaan ay hindi lamang palagi pisikal. Ang digmaang nakikita mo ay hindi lamang konsepto ng mga panglamang hidwaan. Ito ay konsepto na ang ginagamit ay lamang hidwaan, pero ito ay bunga at inspired ng espiritual na digmaan. Na ang unang-unang kailangan mong maintindihan, kung espiritual kang nilalabanan, gamitin mo rin ang espiritual mong pananaw na may Diyos kang kasama, na may lakas ang Diyos na ibibigay sa iyo, may tulong ang Diyos sa iyo, hindi mo man makikita. But when you start to use your faith, you will see the power and the force of God is greater than the forces of the enemy. Hallelujah. Kaibigan, Amen. very clear. Amen. The only thing for the second point of Pastor Joel is this: for you to win the battle, faith sees what fear cannot. Nakikita ng pananampalataya ang hindi nakikita ng takot. Kaya hindi pala tayo nagkakaroon ng lakas ng loob ay dahil kung minsan mas nauuna ang takot kesa sa gumamit tayo ng pananampalataya. Do you remember last time when Pastora Luisa share all about faith, share all about kung ano ang kanilang mga nararanasan? Alam niyo po na sinabi niya doon na andito po si Pastor Joel. Ang aking pong anak na si Marwel ay iilang buwan pa lamang noon nang siya'y dinala sa ospital. At ang katabi niya ng mga kasamahan niyang katulad na bata ay ganun din ang kaso. At merong pagkakataon, hindi po tayo magdadagdag ng kwento at wala po tayong pabida-bida. Only God will glorify. Ang Diyos ang siyang tumanggap ng papuri. Ibalik natin ang parangal sa Diyos. Wala pong lamang dapat maparangalan. Pero ito lang po ang isang katotohanan for us to understand. In the times of battle, we need to put our faith than fear. Huwag nating damputin ang takot, damputin natin ang pananampalataya. Sapagkat sa labanan ng buhay, ang bumubunot ng pananampalataya, ang siya lamang nakakakita ng mga bagay na hindi makita kapag ang nauna sa iyo ay ang takot. Kaibigan, si Marwel po ay sinabi ng doktor, dahil siya po'y puno ng plema sa dibdib at hindi na siya makahinga, kailangan butasan si Marwel sa lalamunan. At ang sabi po ng kwento, kapag hindi ginawa yon, hindi po magtatagal si Marwel. At ang pinakamasama po nga nun na palatandaan, ang ilang pong mga kasamahang bata ni Marwel sa ospital na yon ay nauna nang namatay. At bilang isang magulang na may anak kang Marwel, kung hindi ako nagkakamali, siya po ay panganay. Unang ibinigay ng Diyos pagkatapos, ano kaya ang pumapasok sa isipan ng kapatid kong Pastora Luisa, nung panahon yun ay pare-pareho lang kaming manggagawa. Pare-pareho lamang kaming Kristiyano. Hindi pa po kami nagpapastor ng mga panahon yun. Ako lang po yata ang nandoon sa Bataan para naglilingkod-lingkod. Pinatawagan po ako ng aking kapatid at ganoon ang istorya. Kailangan butasan, pumirma sila sa waiver, na anuman ang mangyari, wala silang pananagutan. Ganoon naman po talaga. Siyempre, ang takot po ay nandun na. Pero alam niyo po ba, kung aaminin ng aking kapatid, ang sabi ko po sa kanya, Dite, Sanse, huwag kang pumirma. May magagawa ang Diyos sa sitwasyon ni Marwel. Nanalangin po kami. At maniwala po kayo sa hindi. Nagsama-sama po namin pinagtibay ang aming pananampalataya. Hindi po namin tinignan kung ano ang senaryong pangit na mangyayari. Na si Marwel ay mamamatay, na si Marwel ay mawawala. Kung hindi si Marwel ay gagawa ng himala. Dahil ang maliwanag lang sa amin, sa panimula ng aming pananampalataya, ang sinumang sumasampalataya sa Diyos, magagawa niya ring posible ang mga imposible. Dalawang bagay ang binanggit ng Bible. Walang imposible sa Diyos. Yan ang una. At meron pong sinabi. At wala ring imposible sa taong may pananampalataya. Hindi po ba? May salita, nothing is impossible with God.
Pero meron ding sinabi, nothing is impossible to those who believe. Tama po ba ako, Nanay Carol? May ganun po yan. Oh, amen, Kaya amen, dalawa, amen, amen. isang Diyos na walang mahirap gawin at isang Kristiyano na kayang maniwala na ang Diyos na kanyang sinasamba ay Diyos na makagagawa na hindi niya kayang gawin. Hallelujah. Kaya binunot po Hallelujah. namin ang aming pananampalataya. Hindi po namin tinayagan, parang galit pa ang doktor nung hindi po pumirma ang kapatid ko. But praise be to God again. Kinabukasan, kundi po ako sobrang magsalita, buhay po ang San Si Luisa. Kinabukasan, nagbago po ang senaryo. Isa-isa na pong tinanggal ang mga kung ano-anong aparato sa katawan ni Marwel. Dahil nagulat ang doktor, yung nakabarang plema sa baga ni Marwel para hindi makahinga ay biglang nawala. You see? Hallelujah. Yun Hallelujah. po ang katotohanan. Kaya nga po, pagka ang ginamit natin ay takot, hindi na natin makikita ang tulong ng Diyos. Kapag ang ginamit natin ay takot, hindi na po tayo makakaahon sa sitwasyon natin pangit. Only faith says what fear cannot. Ang tunay na pananampalataya, ang siya lamang tanging paraan para makita mo ang mga bagay na dapat mong maranasan. Kung kaya't ang kailangan pala natin ay maalala natin muli na minsan palaging nagkakaroon ng kwentuhan sa Biblia. Nang si Kristo ay magsabi sa kanyang mga disipulo, let's go to the other side of the lake. Sumunod ang mga disipulo. Sumakay sila sa bangka. Subalit sa kanilang kalagitnaan ng paglalakbay habang natutulog si Kristo sa sobrang maghapong pagod ng paglilingkod, nagkaroon po ng malakas na unos. Kung titignan po natin mga kaibigan at kapatid, palaging ang atake ng kalaban ay isang sitwasyon na hindi mo inaasahan para ikaw ay mabigla at matakot. Hindi po ba iyon ang nangyari sa mga disipulo nung makita nila ang malakas na hangin, yung makita nila ang malakas na alon, na ito po ang dahilan bakit ang kanilang bangka ay iniisip nila, hindi pa man lumulubog. Pero ito na ang sinabi ng tao ng Diyos o ng mga disipulo ni Kristo, Jesus, wala ka pa bang gagawin? Lulubog na tayo. Tumayo. Inutusan ang hangin, inutusan ang alon na huminto. Ang sabi ng Biblia mga kapatid, nangyari, huminto ang lahat. Tingin po kayo sa akin. Tingin po kayo sa akin. Hindi po ba't ang unang-unang hinahanap ni Kristo sa kanyang mga disipulo ay ang pananampalataya? Iba't iba ang translasyong ginamit. Ang sabi ganito, bakit kayo natakot? Wala pa ba kayong pananampalataya? Sa ibang translation, bakit kayo natakot? Nasaan ang inyong pananampalataya? Dalawang translasyon na magkaiba ang kahulugan. Ang isa, bakit kayo natakot? Wala pa ba kayong pananampalataya? At ang isa ay, bakit kayo natakot? Wala pa ba kayo talagang pananampalataya? Ano po ang ibig sabihin doon? Sinasabi po ni Kristo na ang pangalawang punto natin ay totoo. May alon, may hangin. Bakit ang binunot nyo? Takot. Ang salita po ni Kristong iyon ay sumusuporta sa pangalawang punto ng Pastor Joel sa sino mang merong mga nakakatakot na sitwasyon na kung bubunutin mo lang ang pananampalataya, makakakita ka ng himala. Pero kadalasan, masakit man, tanggapin natin o sa hindi. Pag nakikita na natin ang kawalan, pag nakikita na natin ang mga laban, pag nararamdaman na natin ang kirot, kapag inuunahan na tayo ng mga bagay na kawalan, na para bagang sinasabing wala ka ng punto, wala kang pambili ng gamot, ayan na, kawawa ka, aping-api ka, walang tutulong sa'yo. Anong nararamdaman mo? Sama-sama na yan. Takot, pagkaawa sa sarili, pagdududa, hanggang sa tuluyan ka nang magsabi, wala na akong pag-asa.
Sa sino mang taong nagsasabi sa laban ng buhay na wala na siyang laban, wala na siyang pag-asa, para mo nang sinabing wala kang Diyos na tapat na nangakong hindi kanya iiwan o pababayaan. Kadalasan kasi sa atin mga kapatid, sa ulo na lang natin ang mga talatang iyan. Kadalasan ang katotohanan, alam na lang natin yung mga bersikulong yan, pero yung pagka-apply nito sa buhay natin sa panahon ng labanan, yun ang nakalimutan natin, na ang salita ng Diyos hindi lamang para malaman at masaulo. Ang salita ng Diyos ay pinapaalam ng Diyos sa atin para kung may mga laban, ito'y bubunutin natin, magpapalalim ng ating pananampalataya at magtataig sa mga laban ng buhay na nagpapahirap sa atin. This is the powerful word of Elisha. Elisha prayed, Lord, open Amen. his eyes Amen. so that he may see. And when God opened the servant's eyes, he saw a chariot of fire surrounding the enemy. God didn't remove the enemy. Pansinin niyo po ito. Hindi po tinatanggal ng Diyos ang mga laban natin. Ang tinatanggal po ng Diyos, takot natin. Tingin po kayo. Kadalasan, hindi natin ito nararamdaman at nauunawaan na kapag may laban pala tayo, hindi tatanggalin ng Diyos yun. Dahil sa panahon ng laban, doon pala gustong ibahagi ni Kristo ang kanyang presensya at ipakitang nandun siya sa laban ng iyong buhay. Kaya nga po, sabi ni Ben Steen, faith is not believing God can. It is knowing that He will. Yan ang isang bagay na dapat nating maintindihan. Huwag tayong makontento na meron tayong paniniwala na kaya lang ng Diyos. No, it is knowing that He will. Gusto ng Diyos. Hindi lang niya kaya. Amen. Amen Hindi mo ba po. meron isang kwento sa Bible na merong may sakit at pagkatapos ay sinabi ng taong ito, Panginoon, tulungan po. Sabi ng Panginoon, bakit? Anong gusto mong gawin ko sa'yo? Panginoon, kung ibig po ninyo, mapagagaling niyo po ako. Yung may tao may kitong. Panginoon, kung ibig po ninyo, mapagagaling ninyo ako. Alam niyo po ba yung lumapit ka sa Diyos, pero hindi ka sigurado kung gusto kang tulungan ng Diyos? Napakamali na pang pala nun. Yung may Diyos ka pero hindi mo alam kung gusto kang tulungan ng Diyos, mali pala yun. Huwag po nating tignan lang na kaya ng Diyos na pagalingin katulad ng may kitong ngayon, Lord, if you want, you will make me clean. Ano ang sagot ng Diyos? Aba, nais ko, ibig ko, gumaling ka. Kaibigan, dagdag po natin ang ating paniniwala na gusto ng Diyos na tayo tulungan. Huwag lamang yung parang alam natin na gusto niya o na kaya niya. Daigin po natin, idagdag po natin sa ating pananampalataya ang ating kaunawaan na hindi lang kaya ng Diyos ayusin ang ating buhay, kundi gustong-gusto pa ng Diyos na ayusin ang ating buhay. That's why peer look at the size of the problem. Kadalasan yun ang nangyayari. Alam niyo kung bakit minsan unang binubunot natin ng takot? Kasi po talagang ang nakikita ng mga takot ay yung laki ng problema. Pero alam niyo po ba, katulad ng sinabi ko sa pangalawang punto, faith looks at the size of our God. Kailangan po ang tinitignan natin hindi yung laki ng ating mga laban sa buhay. Pag may laban kang nakikita, ititignan mo yung laki ng Diyos mo. Hebrews 11:1, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Napakasarap na talata. Pero kung minsan, nakakalimutan. Pangalawang punto na sinabi ko, faith says what fear cannot. Kung gusto mo maging maayos ang iyong buhay, bunutin mo. Huwag ang takot. Kundi ang iyong pananampalatayang hindi lamang kaya ng Diyos na ikaw ay tulungan, kundi gustong-gusto ng Diyos. At bilang panghuli, ayon sa aking nakita at napagmasdan, you are never outnumbered with God. Kailanman ay hindi ka kulang at walang kasama. Gusto ng Diyos sa verse 17, doon niya sinabi, Lord, ipakita mo sa lingkod ko. Boom! Nagulat ang lingkod na ito. Bakit? Sa verse 18, ang sabi po ng Biblia,
Katapos manalangin, ganito ang nangyari. Panginoon, buksan po ninyo ang paningin upang makita niya. At alam niyo po ba sabi ng Biblia, verse 18 o verse 17, pinakinggan ni Yahweh ang kanyang panalangin at nakita ng katulong ni Eliseo na ang bundok ay punong-puno ng mga kabayo at karwahing apoy na nakapaligid sa kanila. Kaibigan, hindi totoong wala kang katulong. Kung may laban ka sa buhay, ang unang-una mong dapat tandaan, hindi ka nag-iisa. The world may try to convince that you're losing, that you're outnumbered, forgotten, defeated. But God proved, and God wants to prove, otherwise, you are not outnumbered. Si David was one against Goliath, yet God was with him. Daniel was one in the lion's den, yet he wasn't alone. Jesus was crucified by a crowd, yet he rose in the power. When you walk with God, 1 plus God is a majority. Kapag ikaw ay lumalaban sa buhay, ang kakampi mo lang na pinagtitiwalaan ay Diyos, nasa majority ka na. Hindi totoo na ikaw ay walang kasama. Dito po mga supporting verse natin, Romans 8:31, if God is for us, who can be against us? Psalms 37 or 34 verse 7, the angel of the Lord encamps around those who fear Him and He delivers them. You may feel surrounded, and sabi po ng isang quotation, you may feel surrounded, but you are surrounded by Him who surrounds all. Wow! Tingnan niyo po ito. You may feel surrounded, but you are surrounded by Him who surrounds all. Maaari ang pakiramdam mo, ikaw ay pinapalibutan ng mga kalaban. Pero ito ang katotohanan. Ikaw sapat na ay palibutan ng Diyos na siyang may kakayanang magpalibot sa lahat ng iyong mga kalaban sa buhay. Ibigan, Thank you, Lord. Amen. nawa Amen. po Thank ngayon you, ay Lord. gumagana na ang lente, hindi lamang ng ating pisikal na mata. Kung hindi ang katotohanan, merong tagumpay beyond the visible. Meron ka dapat makitang tagumpay sa mga laban mo sa buhay na lampas sa nakikita ng mata. Nais ko pong iwanan sa inyo ang katotohanan iyan. Buuin mo at tanggapin ang iyong puso. Anong laban mo? Anong nagpapahirap sa iyo? Anong tumatakot sa iyo? Ano ang nagpapaalis ng pag-asa mo sa buhay? Kalimutan mo ang lahat ng iyan. Kung wala kang makitang tulong ngayon, kung wala kang makitang pera sa bulsa, kung wala kang makitang kagalingan ngayon, ibalik mo ang iyong pananaw sa Diyos. At doon mo lang masimulang makita ang mga tulong mula sa langit. At sasabihin mo, hindi sinungaling ng Diyos. Iaaho ka ng Diyos sa laban ng buhay. Maniwala ka lang na may Diyos na nakapaikot sa iyo at kailanman ay hindi kayo iiwan. Manalangin po tayo. Dakila naming Panginoon, Diyos naming makapangyarihan. Maraming salamat po sapagkat sa oras na ito, pinaalala mo sa amin sa pamamagitan ng iyong salita that even when we fell, surrounded by trouble, we are never alone. Father, open our spiritual eyes and spiritual understanding to see beyond the visible. Panginoon, gusto namin na makita ang iyong kamay na gumagalaw sa aming buhay. Gusto namin makita ang iyong galaw na ikaw ay hindi nananahimik. To see that every battle we face has already been won in Jesus' mighty name. Panginoon, kami po ay nasa bahagi ng tagumpay, hindi sa bahagi ng talunan. Panginoon, dalangin po namin when we feel fear, when fear whisper that we are outnumbered,
Panginoon, ang panalangin namin, hindi kami mapasok ng takot, hindi kami makapakinig sa bulong na kami kulang at mahina. Turuan mo kami, Panginoon, na maalala ka, makita ang lakas mo sa kabila ng hindi namin ito napapansin. If you are for us, ilagay mo sa amin, walang sinuman at walang laban sa buhay na ito ang makakapanaig sa amin. Dahil itinuro ninyo sa amin na kung ikaw ay nasa aming panig, walang makalalaban sa amin. Palakasin mo ang aming pananampalataya, Panginoon, na lumakad hindi sa mga nakikita ng aming mata, kundi sa kung ano ang aming pinagtitiwalaang Diyos na aming pinananampalatayanan. Palakasin mo kami, Panginoon, sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Lord, for every person standing or listening to this message or in the middle of storm right now, Lord, tulungan mo sila. Kung sila'y nasa sakit, kung sila'y nasa kawalan, kung sila'y nasa kapighatian, Panginoon, palibutan mo po sila ng iyong presensya. At ang takot na pumapalibot sa kanila, durugin mo ngayon, alisin mo ngayon. Ang mga nawawalan ng pag-asa, ibangon mo. Lord, surround them right now with your peace, with the passes understanding. Right now, let your angels encamp around us. Let your spirit remind them that victory is already there in Christ Jesus. Lord, we declare today that no weapon formed against us shall prosper, sapagkat ikaw ang nasa amin, daig namin ang lahat ng laban sa mundong ito. Ito ang aming hinihiling, ito ang aming paniniwala, kami mananagumpay sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Maraming pong salamat.